Una mga kapatid, ang maraming aral na makukuha dito sa kwento ni Hajar alayhisalam. Sobrang dami natin mapupulot na aral kay Hajar alayhisalam. Alayhasalam. At sinabi natin kanina, ang pangalan niya ay Hajar, o pwede rin natin tawagin siya na Hajar. Si Hajar mga kapatid, siya ay asawa ni Propeta Ibrahim alayhisalam. At anong kwento? Paano niya ito naging asawa? Si Hajar, isa po siyang Qibtiyah, para sa kaalaman natin. Qibtiyah. Pag sinabi Qibtiyah, sila yung mga taong naninirahan sa may ilog dyan sa Egypt. Ibig sabihin, mga Egyptian na naninirahan sa may tabing ilog. Na hanggang ngayon, may mga Qibti na tinatawag. Qibtiyah, tinatawag na Al-Qis Al-Qibti, ang pari na Qibti. Opo, may mga pari na Egyptian, may mga Arabo na pari, mga Qis. At sa Sham, sa Palestine, sa Jordan, may mga Qibti po roon, na kung saan sila yung mga original na Kristiyano. Ulitin natin, sila yung mga original na Kristiyano. At yung mga Kristiyano sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tawag sa kanila sa panahon natin ngayon, sila yung mga Orthodox Christians. Ibig sabihin, sila yung mga naunang Kristiyano talaga. Nauna pa sila sa mga Catholic, nauna pa sila sa mga Protestant, yung mga naunang mga Kristiyano. Kaya nga yung hari ng Habasha, yung hari sa Habasha, sa Ethiopia, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mga Orthodox Christian kung tawagin. At si Hajar, ulitin po natin, siya po ay Hajar al-Qibtiyah. Ulitin natin, Hajar al-Qibtiyah. At si Hajar, mga kapatid, si Hajar alayhissalam, siya po ay handog ni Sarah, na asawa ni Propeta Ibrahim alayhissalam sa kanya. Noong araw, ang mga lalaki, ang mga babae, yung mga may katayuan sa buhay, meron silang mga alila, meron silang mga lingkod na kanilang pagmamay-ari. At si Hajar, siya ay handog, ulitin natin, handog po siya ni Sarah kay Propeta Ibrahim alayhi salam. At inshallah dito po magsisimula ang ating kwento. Si Sarah, nung matanda na si Sarah, si Propeta Ibrahim alayhi salam, matanda na rin siya, at binigyan ni Sarah, si Ibrahim, ang kanyang asawa, na isang handog. Siya ay si Hajar al-Qibtiyah. Nung binigay sa kanya si Propeta Ibrahim alayhi salam, pinakasalan niya ito. Kumbaga naging asawa niya si Hajar. Ulitin po natin. Si Hajar, asawa ni Propeta Ibrahim alayhi salam. At mali po ang mga bali-balita na inaakusahan nila si Propeta Ibrahim na si Hajar ay hindi asawa ni Propeta Ibrahim. Kumbaga, alila lang ito. Sa Islam, ulitin po natin, pinakasalan ni Propeta Ibrahim si Hajar. At si Hajar, ano po siya? Malaya po siya. Hindi po siya alipin, katulad ng paniniwala ng iba. O alila siya. Siya po ay malayang babae sa panahon pa ni Propeta Ibrahim. Noong unang panahon, 1,000 years ago, uso yung mga alila, uso yung mga alipin. Kung ang tao ay mayaman, may mga alipin siya. May mga lingkod siya. Kaya niyang bilihin, kayang magpalaya ng isang tao batay sa kanyang kakayanan. Si Hajar, ulitin po natin, paglilinaw, ito po ay asawa ni Propeta Ibrahim, handog ni Sarah kay Propeta Ibrahim, sumakanya ang kapayapaan. At nung binigay siya kay Ibrahim ni Sarah, nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan ni Propeta Ibrahim at ni Hajar. Sa makatuwid, nabuntis. Sino po ang nabuntis? Si Hajar. At sa pagkakataong ito mga kapatid, nagselos si Sarah. Ulitin natin, nagselos si Sarah. At normal lamang ang magselos sa babae. Dahil si Sarah sa panahon na ito, umabot na siya ng 90 years old. Isipin po natin yan. 90 years old, wala po silang anak ni Propeta Ibrahim a.s. Tapos nagbigay lamang ng hadiah, handog, si Sarah ay Propeta Ibrahim, na si Hajar, nabuntis niya ito, at nagkaroon ng bunga ang kanilang pagmamahalan.
At ito na si Ismail. Pero balik sa topic natin. Si Sarah, pakinggan po natin ang kwento na ito. Dahil sa siya ay nagselos, dahil sa tindi ng selos ni Sarah, okay, unawain po natin mga kapatid na maigi ang kwento na ito. Dahil sa tindi ng selos ni Sarah, siya ay sumumpa. Okay, sumpa. Noong unang panahon mga kapatid, ang mga sumasampalataya, sila ay sumusumpa na. Sumusumpa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroon silang gagawin na isang bagay. Ano yung sumpa ni ni Sarah? Ang sabi niya, dahil sa kanyang selos, yung halafa, no, yung halaf sa tinatawag, yung wallahi, sabi niya, la'aqta'anna minha thalathata a'dha. Allahu Akbar. La'aqta'anna minha thalathata a'dha. Dahil sa tindi ng kanyang selos, sabi niya, puputulan ko si Sarah, si Hajar ng tatlong bahagi ng katawan. Kung hindi tenga, isa, dalawa, o kaya kamay. Ang importante, tatlong bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa kanyang selos. At sa sandali na ito, si Propeta Ibrahim alayhi salam naging tagapamagitan. Kung sabi ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa kanya, kumbaga bawiin mo ang iyong sumpa. Huwag na huwag mong gagawin yan. At kumbaga ilalayo niya si Hajar sa kanya para hindi na magselos. At dahil sa pangyayaring ito mga kapatid, yung naging tagapamagitan pa si Ibrahim alayhi salam kay Sarah, lalo siya nagselos. Tumindi ang kanyang selos. Subhanallah. Tumindi ang kanyang selos. Kasi, ibig sabihin nito, batay sa pananaw ni Sarah, no, kasi babae siya, kahit asawa siya ng propeta, ang babae is babae. Normal sa babae ang magselos. Kaya mali po mga kapatid na sinasabi ng iba na ang selos sa mga babae ay haram. Hindi po. Hindi mo maaaring sabihin na ang selos ay haram. Ito ay tabi'a ng babae. Tabi'a ng babae. Si Aisha radhiyallahu anha, siya ay nagselos. Isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpadala ng plato na may pagkain, pinggan na may pagkain kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa mga nandoon yung ibang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay. Nung makita ni Aisha yung plato na yan, o yung pinggan na yan na may pagkain, ang ginawa niya, tinapik niya yung pagkain. Dahil sa kanyang selos, tinapik niya. Nagselos siya kasi isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpadala ng pagkain sa kanya. At may mga kasamahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay. Tinapik niya yung pagkain hanggat sa natapon yung pagkain. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinagsabihan si Aisha ng hindi maganda. Tahimik lamang siya. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagsalita ng hindi maganda. Bagkus ang sinabi niya, garat umukum. Garat umukum. Garat umukum. Nagselos ang inyong ina. Nagselos ang inyong ina. Nagselos ang inyong ina. Kaya mga kapatid sa Islam, sa mga bro at sa mga sister, normal lamang po ang magselos. Ang problema lamang, yung nagiging wala sa lugar ang pagselos ng ibang mga kababaihan. So, Sarah, siya ay nagsiselos. Kasi una, isipin natin ito mga kapatid, no? Matagal nagsama si Sarah at si Propeta Ibrahim alayhis salam. Simula nung sila ay nag-migrate ng ibang bayan mula Iraq, pumunta pa ng Egypt, marami silang pinagdaanan. Tumanda na lamang si Sarah na walang anak. Pero kalaunan, nagkaroon sila ng anak na si Ishaq. Pero hindi po yung topic natin yan. Ang topic pa natin ngayon, yung selos ni Sarah kay Hajar. Kasi 90 years, isipin mo yung pagkasama nila. Ilang taon yung pagkasama nila na walang anak. So ang babae, alam natin, sabik magkaroon ng anak yan. Mahal na mahal niya, syempre, ang kanyang asawa, tapos nangarap na magkaroon ng anak. At isa pa, si Propeta Ibrahim, siya ay ama ng mga propeta. Ama ng mga propeta. At gayon din, marami silang pinagdaan na paglalakbay. Pagkatapos, magbibigay ng isang hadiah, isang gift sa kanyang asawa na hindi niya naman sukat akalain na magkakaroon ng anak si Hajar. Kaya nagselos, si Sarah. At sa tindi ng kanyang selos, siya ay nakapagsumpa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay puputol ng tatlong bahagi ng katawan. Kanino? Kay Hajar. Kung hindi yung tenga, o di kaya kamay. Kasi nga, ito yung pagsumpa niya. At si Ibrahim alayhis salam, naging tagapamagitan siya. Sabi niya, halili yaminak. Kumbaga, sirain mo ang iyong pagsumpa. Sirain mo ang iyong pagsumpa. At dahil nung sinabi ito ni Propeta Ibrahim, siya naging tagapamagitan,
ano yung ginawa ni Sarah? Mas lalo po siyang nagselos. Mas lalo siya nagselos. At dahil sa tumindi yung selos, si Ibrahim alayhi salam, ang ginawa niya, siya ay nag-migrate. Nag-migrate mula Sham papuntang saan? Papunta sa Makkah. Papunta sa Makkah. At subhanallah, tingnan mo yung kasaysayan na ito mga kapatid. Si Hajar, bit niya ang kanyang sanggol. No? Siya ay nagpapasuso sa kanyang anak na si Ismail. Batang-bata at napakalayo ng kanilang paglalakbay. Wala Sham. Isipin natin yun. Sham. Hanggang pumunta saan? Sa Makkah. Ilang buwan ang paglalakbay na yun. At doon nagsimula ang kwento ni Hajar. Nung sila nakapunta sa nung sila nakapunta sa Makkah mga kapatid, gumawa si Propeta Ibrahim sa kanya ng maliit na bahay sa may puno. Maliit na bahay. Nung nakarating sila sa Makkah. At yung Makkah, ito ay tinatawag na wadi. Ano po? Ito ay wadi. Yung lugar na napapalibutan ng mga bundok. Napapalibutan ng mga bundok. Kaya nga, kung magsasakay ka ng airport mula Jeddah, makikita mo kapag araw yung Makkah, madadaanan yan. Kung di ka kapag nasa Taif, nasa aeroplano ka, makikita mo yung malabundukin na lugar dito sa Makkah. Punong-puno ng bundok. At ang kulay ng bundok is brown. Kumbaga walang mga puno. Lalo na nung unang panahon, sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya nga, si Propeta Ibrahim, nung nandito na siya, gumawa siya ng maliit na bahay at tumira siya malapit sa may mga puno. Dahil sa may mga puno na yan, kaya doon siya tumira sa may mga puno, may mga tubig dyan. Kakaunting tubig. Kasi kaya nabuhay yung puno, ibig sabihin mayroong malapit na tubig doon. Pero hindi pa ito yung Zamzam. Hindi pa ito yung Zamzam. Tapos mga kapatid, nung kalaunan, nung hinatid na ni Propeta Ibrahim alayhi salam, si Hajar sa Makkah walang mga tao. La anis, wala jalis. Walang mga tao. Hindi pa naitatayo yung Kaaba sa panahon na ito. Hindi pa naitatayo yung Kaaba. Kasi ang nagtayo ng Kaaba, alam po natin, si Propeta Ibrahim, salam, kasama ang kanyang anak na si Ismail. So, ang Makkah sa panahon na ito, disyerto. Walang mga pananim. At napakainit. At hindi lamang yun, punong-puno ng mga mabangis na hayop noong unang panahon. Hanggat sa dumating yung sandali na si Ibrahim alayhi salam, meron siyang gustong na lugar. Kumbaga parang iiwan niya na pupunta si Ibrahim alayhi salam sa mga lugar. Ang ibig sabihin nito, babalik siya saan? Sa Sham. Babalik saan? Sa Sham. Sinabi niya mga kapatid, ito yung lugar na yung Palestine, ito yung Jordan o Syria. So babalik siya ron. Ang ginawa ni Hajar alayhi salam, sinundan niya si Ibrahim. At siya sumisigaw, "Ya Ibrahim." Hindi tumitingin si Ibrahim alayhi salam. Ayna tadhab? Saan ka pupunta? 3 beses. "Ya Ibrahim, saan ka?" Hindi tumitingin. At yung pangatlong beses, inulit niya uli. Kasi 3 beses na hindi sumisigaw. Sinabi ni Hajar, "Ang Panginoon mo ba ang nag-utos sa iyo na iwan kami rito at aalis ka?" Ang sabi ni Ibrahim alayhi salam, "Oo." Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-utos sa kanya na iwan si Hajar at iwan si Ismail sa lugar na ito. Si Ibrahim alayhi salam, papunta siya ng Sham. Babalik siya sa Sham sa kanyang asawa na si Sarah. At sa panahon na ito, sinabi ni Hajar ang kataga na nakasulat sa kasaysayan ng Islam, "Idan la yudayyi'una." Kung ganon, hindi kami pababayaan ng iyong Panginoon. Hindi kami pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, tingnan yung iman ni Hajar alayhi salam. Sa disyerto, walang makakain, walang mga puno, walang mga pananim, walang mga tao.
Sila lang, si Ibrahim, si Ismail lamang at si Hajar. Tapos iiwan ni Ibrahim alayhis salam kanyang mag-ina. Pero bakit iniwan ni Ibrahim? Ito ay kautusan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinag-utusan si Ibrahim alayhis salam na bumalik sa kanyang asawa na si Sarah. At nung bumalik si Ibrahim alayhis salam kay Sarah, diniyaan sila ng anak na si Ishaq. Pero yung kwento natin dito mga kapatid kay Hajar. Ngayon, subhanallah, dahil sa pananampalataya ni Hajar kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang paniniwala, nanatili si Hajar mag-isa kasama ang kanyang anak na sanggol. Saan? Sa Makkah. At nung naubos ang kanilang mga tubig, wala ng tubig, ang ginawa ni Hajar, naghanap siya ng makakain kasi gutom ng kanyang anak na si Ismail. Naghanap ng tubig. Kaikot-ikot siya, wala siyang mapuntahan hanggat meron siya nakitang sakra na tinatawag. Pag sinabing sakra, ito ay malaking bato na parang bundok. Sakra. Bundok siya na matigas. Kasi yung bundok kasi mga kapatid, di ba may bundok na yung lupa lamang siya. Pero yung Safa wal Marwa, ito ay bundok siya na bato. Yung napakatigas na bato. Tumakbo siya saan? Sa Safa. Yung unang Safa na pinuntahan niya. Umakyat siya. Naghanap ng tubig, naghanap ng mga tao. Umakyat siya ron. Naghanap siya ng mga tao para mapansin siya, para matulungan silang mag-ina. Wala siya nakita. Hanggat sa naghanap siya ng tubig, may inom. Wala siyang makita talaga. Ang ginawa niya, naglakad uli siya. Dumiretso siya ng lakad. Hanggat sa siya ay nakapunta saan? Nagmamadali siya, yung sa'i na tinatawag. Pumunta siya sa Marwa. Sa bundok ng Marwa. Umakyat uli siya rito. Naghanap ng tubig. Naghanap ng makakain. Naghanap ng mga tao na makakatulong sa kanila. Wala pa rin. Hanggat sa nagpabalik-balik siya. Mula Safa, papuntang Marwa. Yung takbo na mabilis. Hindi talaga yung takbo na jogging. Yung parang lakad lang na mabilis na ginagawa natin hanggang ngayon. Kapag ang mga kalakyan, kapag sila ay nagsasai. Yung sai na hindi gaano mabilis na takbo. Yung para kang tumatakbo pero sakto lamang. Papuntang Safa, hanggang Marwa, Safa, hanggang sa nakaabot ito ng 7 beses. Ginawa ito ni Hajar, 7 beses. At yung gawain niya na yan yung dahilan kung bakit tayo ay nagsasai sa ating mga Hajj at sa ating mga Umrah bilang pagsunod sa ginawa ni Hajar alayhis salam. So kanyang kapayapaan. Taib. Ganun yung ginagawa niya. At bago ito mga kapatid, nakalimutan ko sabihin kanina, si Ibrahim alayhis salam, nung umalis na pala siya kanina, nung iniwan niya ang kanyang mag-ina, siya ay nagdua kay Allah. Humarap siya sa Qibla. That time, hindi pa natatay yung Kaaba, pero humarap siya ron. Kaya sa bawat dua natin, sunnah, kapag itataas mo ang kamay mo, ikaw ay mananalangin kay Allah, sa ikatlong gabi, bago mag-iftar, kapag ikaw ay nagsasal ng witir, humarap ka sa Qibla at tataas mo yung mga kamay. Ang sabi ni Ibrahim alayhis salam sa kanyang dua, Rabbana inni askantu dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. O Allah, itinira ko ang aking pamilya, ang aking asawa at ang aking anak, dua ni Ibrahim alayhis salam to, sa isang lugar. Ito yung wadi, yung lugar na kung saan valley, kung tawagin valley. Yung lugar na napapagitnaan, napapaligiran ng mga bundok na walang mga pananim dito, walang mga tubig. Inda baytikal muharram, sa sagradong lugar. Rabbana liyuqimus salah. O aming Panginoon, ang unang panalangin kagad ni Ibrahim, O Allah, gabayan mo sila na magsala. Ibig sabihin, magdasal para sa iyo, Allah. Subhanallah. Hindi kagad nagdua si Ibrahim alayhis salam na payamanin ang kanyang asawa. Samantalang ang panalangin ng mga propeta ay katanggap-tanggap, katugod-tugod kay Allah. Ang dua ni Ibrahim, ang ugnayan ng alipin sa kanyang Panginoon, salah, magdasal. Ganyan ka-importante ang pagdarasal, mga kapatid. Kaya wag mo itong puputulin, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong sitwasyon. Anuman ang mangyari, wag mong iiwan ang salah. Faj'al afidatan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarat la'allahum tashkurun. Ang una,
Ang unang panalangin, salah. O Allah, gabayan mo ako, maging makajos ang aking mga anak, ang aking asawa, maging makajos, na itinatayo ang pagdarasal. Tapos yung huling panalangin, warzuqhu minat thamarat. O Allah, biyayaan mo sila ng mga thamarat, mga biyaya. So pagkatapos ng sala, ang pangalawang dua ni Ibrahim, faj'al afidatan nas. O Allah, ang mga puso ng mga tao, hindi lamang Arabo, mga tao na nangangahulugan na sari-saring kulay, magkakaiba ng salita, magkakaiba ng lahi. Faj'al afidatan nasi tahwi. Gawin mo ang puso ng mga tao, Allah, tahwi ilayhim. Mahalin sila. Sino sila? Si Propeta Ismail at si Hajar. Kumbaga, magdadagsaan ang mga tao kanino? Kay Hajar at kay Ismail alayhis salam. Magdadagsaan yung mga tao. At ito rin yung sa Kaaba. Magpupuntahan yung mga tao saan? Sa Kaaba, sa Makkah. Kaya nga, oras-oras, makikita mo sa Makkah, napakaraming tao. Sa Kaaba, napakaraming tao. Magkakaiba ng kulay, magkakaiba ng salita. Subhanallah, may puti, may itim, may pula, at nagmula sa iba't ibang lugar. Ito na yung dua ni Ibrahim alayhis salam, nagkatotoo na. Sila ay nagpupuntahan na sa Kaaba. At yung huling dua niya, warzuqhum minat thamarat. O Allah, biyayaan mo sila ng thamarat. Pag sinabing thamarat, ito na yung mga prutas. Yung mga prutas. Ang Saudi Arabia, alam natin, ito ay bansang disyerto. Pero makikita mo ang lahat ng uri ng prutas nandito. Bagamat ang iba, hindi tumutubo dito. Ngunit, istewrad kung tinatawag. Yung mga bansa, sila ay nagkakasundo kasamang Saudi Arabia upang magpadala ng mga prutas bilang kalakal. Kaya napakaraming prutas sa Saudi Arabia, napakaraming mga pananim dito, kahit na ito ay disyerto. La'allahum yashkurun. Nang sa ganun, magpasalamatan kanila, O Allah. Ito yung dua ni Ibrahim alayhis salam kay Allah subhanahu wa ta'ala na tinanggap na ating Panginoon na si Allah. So balik tayo kay Hajar alayhis salam, nung siya'y tumatakbo na kanina sa pagitan ng Sa'i, sa pagitan ng Safa at Marwa, nakatakbo siya ng 7 beses, lumabas, may nagpakita sa kanya, nagkatawang tao na anghel at tinatawag siya. Pumunta ka rito at itinuturo sa kanya yung Zamzam. Mayroon ditong tubig na Zamzam. Nung pumunta rito, si Hajar, dahil sa sobrang sabik niya sa tubig, kasi nga wala silang tubig eh. Uhaw na uhaw si Sarah at ang kanyang anak naman na si Ismail is gutom na gutom. Dahil sa kanyang pagkasabik sa tubig, ang ginawa niya, nung lumapit siya ron sa tubig Zamzam, yung alam po natin yung yung lupa, kasi mula sa lupa eh, hindi po ba? Disyerto, ito yung lupa. Tapos bigla ang may lalabas na bukal na tubig. Ang ginawa ni Hajar, mahina yung boses. O sige, siya, lakasan natin. Malish. Ayan. Okay na po ba yung boses? Pa-comment lamang po. Okay lang. Okay, tape. Malish. Tape. Balikan natin. Ang ginawa ni Hajar, mga kapatid, yung tubig na, yung bukal, ang ginawa niya ay parang pinaikutan niya yung tubig. Ibig sabihin, ayaw niyang dumalo yung tubig. Kasi kung dadalo yung tubig, ano yung mangyayari sa tubig? Mawawala lamang yung tubig. Kasi, isipin mo ang tao sa disyerto, uhaw na uhaw. Tapos biglang may lalabas sa tubig. Aalon yung tubig. Kapag umalon yung tubig, ano yung mangyayari? Kakalat yung tubig, tapos mawawala. So si Hajar, ang ginawa niya, nung nakita niyang may bumubukal na tubig lumalabas sa disyerto, sa lupa, hinarangan niya ito. Pinalibutan niya ng lupa yung tubig Zamzam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Ummu Ismail na law tarakat Zamzam, kung hinayaan niya lamang yung Zamzam, aw qal law lam taghrib bil ma' lakana Zamzam aynan ma'inan.
kung hindi lamang hinarangan ni Ismail, ni Hajar ang Zamzam, ito ay magiging ano to, balon. Yung ayn, ibig sabihin ng ayn, ito yung tubig sa balon na dumadaloy. Ibig sabihin magiging ano yan, nahar, parang ilog siya na ang tubig Zamzam is umaalon. Kaya dito sa Saudi Arabia, dito sa Makkah, hanggang ngayon yung tubig Zamzam hindi siya ano, subhanallah, hindi siya kumbaga yung parang ilog na dumadaloy, nakasili lamang yung Zamzam sa isang lugar. Sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhis salam hanggang ngayon, na kung saan nakikinabang yung mga Muslim sa buong mundo sa tubig Zamzam na yan. Mashallah, hanggang ngayon yung mga Muslim, napakaraming Muslim sa buong mundo, milyon-milyon, araw-araw umiinom sa tubig Zamzam. Hanggang ngayon hindi nauubos. Isa yan sa mga milagro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tubig Zamzam, pinangalagaan niya sa panahon pa ni Propeta Ibrahim alayhis salam na ang dahilan ay tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Hajar alayhis salam sa kanyang iman, sa kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na iniwan silang sa gitna ng desyerto na ang kasama niya ay sanggol na walang mga tao. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hinayaan lamang ni Hajar, ni Ismail, ang tubig Zamzam na dumadaloy, ang Zamzam, ito ay ano siya, parang ilog na dumadaloy, na napakarami. Kumbaga, marami ngayon, mas marami pa. Kaya lang dahil sa takot nga, alam po natin yung nanay, no, sa pagmamahal sa kanyang anak, sa takot niya, hinarangan niya ito. Huwag lamang silang magutom sa kalagitnaan ng disyerto. Ngayon mga kapatid, balik tayo sa kwento natin. Sa panahon na ito, ay namuhay na si Hajar alayhis salam at si Ismail sa Makkah, na kung saan sila ay nakikinabang sa tubig Zamzam. At nung lumaki na si Ismail alayhis salam, eto na, lumaki na si Ismail alayhis salam. At hindi natin tatalakayin dito yung mga kapatid, yung pagkatay kay Ismail kasi ibang paksa po ito. Pumunta si Ibrahim alayhis salam. Ang ginagawa ni Ibrahim alayhis salam, sinasabi ng ibang mga ulama, siya ay nakasakay sa burak. Yung burak mula Sham papuntang Makkah, nakasakay sa burak para bisitahin ang kanyang mag-ina sa Makkah. At nung may matanda na si Ismail, lumaki na si Ismail sa pagkakataon na ito, mga kapatid, bumisita si Propeta Ibrahim alayhis salam. Si Propeta Ibrahim alayhis salam. Tapos may nakita siyang babae. At ito yung asawa ni Ismail. Nakapag-asawa na si Ismail, matanda na siya. At sinabi niya, kamusta ang kalagayan niyo rito? Hindi siya nagpakilala na siya yung ama ni Ismail, bisita. Ang sabi ng babae, nagreklamo yung babae, napakahirap ng buhay namin. Nahnu fi dhiq. Kumbaga, napakasikip ng buhay namin. Napakamisarable ng buhay namin. Tapos, nasaan si Ismail? Siya ay lumabas, ganito, ganyan. Mabuting asawa si Ismail, pero napakahirap ng kanilang buhay. At nung bumalik si Ismail alayhis salam, ngayon ang payo ng nung tatay, ang sabi ni Ibrahim alayhis salam, fa idha jaa zawjuk, kapag dumating ang iyong asawa, fa aqri alayhis salam, ipagbati mo ako sa kanya ng salam. At sabihin mo sa kanya, yughayyir atabatababi, na baguhin yung atabatababi. At mamaya ipapaliwag natin ito. Yughayyir atabatababik. At nung dumating na si Ismail, wala na kanyang ama. Nakaalis na. Naramdaman niya na may dumating sa kanilang bahay. May dumating ba sa atin ngayon? Ang sabi niya, oo, dumating sa atin ang matandang lalaki. Ang sabi ng asawa ni Ismail, dumating sa atin ang matandang lalaki. At siya ay nagsabi ng ganito, ganyan, at nagtanong tungkol sa iyo. At sinabi ko ang ating kalagayan. Ang buhay natin mag-asawa. At ang sabi ni Ismail alayhis salam, pinayuhan ka ba niya ng isang bagay? May sinabi ba siya sa iyo? Nasabi ng kanyang asawa, oo. Amarani, inutusan niya ako na magbati sa iyo ng salam. Ang pagsabi ng assalamu alaikum. At sinabi niya rin sa akin na ghayyir atabatababik.
Ghayr atabatababik. Anong ibig sabihin ng ghayr atabatababik? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, palitan mo ang iyong asawa. Palitan mo ang iyong asawa. Bakit? Dahil naramdaman ni Ibrahim alayhis salam na ang kanyang asawa, ang asawa nino, ni Ismail, ay panay reklamo sa buhay. Kung ano yung itinakda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, puro reklamo. Sinabi yung kanyang problema, kahit na, isipin mo first time niya lamang makita yung tao na ito, yung matandang lalaki na ito. Ito yung asawa ito yung tatay ni Ismail. Tapos mag-open kagad ng problema. Hindi ito katangian ng mabuting babae. Sinabi kagad yung problema, na sila'y mahirap, ganito ganyan. Kaya sinabi ni Propeta Ibrahim, Ghayr atabatababik. Balik tayo sa kwento natin mga kapatid, kanina. So, balikan natin. Ang ibig sabihin nito, inutusan ako ng aking ama na hiwalayan ka, na maghanap ako ng ibang babae na papakasalan. Ito yung utos ni Ibrahim alayhis salam sa kanyang anak na si Ismail. Ikumpara natin ang nanay ni Ismail at yung babae na ito. Pareha silang babae, ngunit napakalaki ng kanilang pagkakaiba. Una, si Hajar, ang ina ni Ismail, iniwan sa gitna ng desyerto. Walang-wala mga kapatid. Walang makain, walang mainom, walang mga tao. Walang mga tao sa panahon na yon. Pero nagsabar, nagtimpi, at yung kataga na kilalang kilala na kanyang sinabi, kung ganun, o Ibrahim, hindi kayo pababayaan ng iyong Panginoon. Hindi kayo pababayaan ni Allah kahit iwan mo kami rito. Kapag ang utos mula kay Allah, hindi kayo pababayaan dito saan? Sa disyerto na ito, na walang mga tao. At nagkatotoo nga, hindi sila pinabayaan ni Allah. Lumabas yung tubig Zamzam. At hanggang ngayon, inaalala si Hajar. Ang mga Muslim sa buong mundo, bawat segundo, bawat oras may gumagawa ng sa'i sa Safa wal Marwa. At lagi natin ito napapanood kapag tayo ay nanonood ng mga live sa Makkah, sa Masjidul Haram. Araw-araw marami nagsasa'i bilang pagsunod una sa ginawa ni Hajar alayhis salam. At yung tubig Zamzam na biyaya na pinapakinabangan ng mga Muslim dahil sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagtitimpi mga kapatid. Pagtitimpi at pagtitiis, nagkaroon ng Zamzam. At hindi lamang yun. Biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinayo ang Kaaba sa lugar na yan. Itinayo ng kanyang anak na si Ismail. Napakalaking biyaya mga kapatid. At ang mga Muslim sa buong mundo, nangangarap ngayon, at yung mga susunod pang Muslim, nangangarap makabisita sa lugar na Kaaba, sa Makkah, na kung saan ang nagtayo niyan ang anak ni Hajar na si Ismail alayhis salam. Unang-una, si Propeta Ibrahim, katuwang niya ang kanyang anak na si Ismail. Tingnan niyo yung biyaya kay Hajar mga kapatid. Yung biyaya kay Hajar dahil sa kanyang pagtitiis, dahil sa kanyang pagtitimpi, dahil sa pagsunod niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung resulta. Yung resulta, siya ay naglabas ng mabuting anak na sugo rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na propeta rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino? Si Ismail. At si Ismail, dito nagmula ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating propeta, ang pinakamainam na propeta, ang pinakamainam na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sugo na kung saan ating tagapagligtas at sa kabilang buhay magiging syafa'a. Siya ay magbibigay ng syafa'a sa atin. Magiging tagapamagitan sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ito yung biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Hajar. Dahil saan? Dahil sa kanyang pananampalataya. Kumpara sa asawa ni Ismail alayhis salam. Pareha silang babae, ngunit magkaiba ng kanilang pananampalataya. Si Hajar hindi nagreklamo kahit isang kataga. Sinundan niya lamang si Ibrahim alayhis salam. Saan ka pupunta? 3 beses walang sinasabi. Walang sagot si Ibrahim alayhis salam. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Pero nung sinabi ni Hajar, ang iyong Panginoon ba ang nag-utos sa iyo na iwan kami rito? Nang sinabi ni Ibrahim alayhis salam, oo, napag-utusan ako na iwan kayo dyan at ako'y pupunta sa Sham, naniwala kagad si Hajar. Yung paniniwala niya kay Allah, buo. At yung gante, anak na propeta, si Ismail, tubig Zamzam, itinayo ang Kaaba kung saan sila nakatira, sa lugar ng Makkah. At ang huling sugat propeta ni Allah, lumabas sa angkan ni Ismail alayhis salam, sa angkan ni Hajar, at ang huling salita ni Allah, ang Quran, ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung biyaya niya dahil sa kanyang pananampalataya. Si Ismail, ang unang asawa niya, parehas silang propeta ng kanyang ama.
parehas silang may asawa na babae, ngunit sa pananampalataya. Kaya sister, kung ano man ang dumating sa iyong pagsubok sa inyong mag-asawa, magsabar ka. Magtiis ka, magtimpi ka. Kahit ang ulam niyo lamang sa bahay, toyo o asin, magsabar ka. Ang mahalaga ang pananampalataya kay Allah. Nandiyan ang pananampalataya ninyong mag-asawa. Gawin mong huwaran si Hajar alayhi salam, ang kanyang paniniwala. Iniwan sa gitna ng disyerto. Pero anong resulta? Ang dua ni Ibrahim sa kanyang mag-ina na yung mga tao sa buong mundo nagdadagsaan. Nagdadagsaan. Pupunta dahil sa panalangin ni Ibrahim alayhi salam. Sa panalangin sa dua ni Ibrahim alayhi salam. Ang asawa ni Ismail nagreklamo, sinabi ang problema, lahat ng problema. 'Di ba? Hindi kung hindi nagreklamo ang asawa ni Ismail nang siya tinanong kamusta ang inyong kalagayan, kung ang sinabi niya, alhamdulillah, ang papuri ay kay Allah, maaring hindi utusan ni Ibrahim ang kanyang anak na hiwalay ng kanyang asawa. Pero dahil sa puro reklamo ang kanyang asawa, siya ay inutusan na hiwalayan ang kanyang asawa. Kaya mga kapatid sa Islam, sa mga sisters natin, huwag po tayo magreklamo sa hirap ng buhay. At alalahanin natin kung tayo may takot kay Allah, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang tao may takot kay Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sino man ang tao na magkaroon ng takot kay Allah, tulad ng takot ni Hajar na sumuway kay Isma sa kanyang asawa na si Ibrahim. Tigilan si Ibrahim na maglakbay. Yung takot ni Hajar kay Allah subhanahu wa ta'ala ng ibabaw kaysa sa pagmamahal sa kanyang asawa. Siya'y sumunod kay Allah at sumunod sa kanyang asawa. Ano yung ganti? Yaj'al lahu makhraja. Siya'y ilalabas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa problema na mayroon sila. Yung problema na walang makain, walang tao sa panahon nila, nagdagsaan yung mga tao. Nagpuntahan yung mga tao roon. Nung itinayo, lalo na itinayo na yung Kaaba. At binayaan sila ng mga biyaya. Lumabas yung tubig Zamzam at napakarami pang biyaya sa pamamagitan ng pagtitiis at pagsasabar. Kaya sister, magsabar po tayo sa ating mga asawa. Magsabar kayo, magtiis kayo, at ipagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga asawa. At hindi lamang yung mga kapatid kay Hajar, napakarami pang mga dakilang babae na kung saan sila'y nagpalabas ng mga mararangal na tao. Si Khadija radhiyallahu anha, sumusuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wa, sa kanyang kayamanan. Anong resulta? Tumibay, lumakas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung unang nagpakita si Anghel Gabriel o si Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino unang nilakita niya? Si Khadija, ang kanyang asawa. Lumapit siya agad sa kanyang asawa. Hindi siya lumapit sa kanyang tito na nagpalaki sa kanya, si Abu Talib. Hindi ito nilapitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa kanya tumakbo. Hindi tumakbo kay Abu Bakar na kanyang best friend. Sa mga tao na nakapaligid sa kanya, sa kanyang uncle na mahal niya na si Hamza, dumiretso siya saan kaagad? Sa babae. Sino yung babae na ito? Ang kanyang asawa, si Khadija. Kaya ang mga asawang lalaki, kapag mahal na mahal nila ang kanilang asawang babae, lahat ginagawa nila. Sila yung sandalan nila. Sila yung sandigan nila. Yung mga kalalakihan. Ano po? Ngunit paano ito makukuha yung pagmamahal ng lalaki na ito? Paano makakamit ang pagmamahal ng lalaki mula sa babae? Sa pamamagitan ng unang-unang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga babae. Sumunod kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga sisters. Sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos sumunod sa inyong asawa. Maging mabuti sa kanila. Nang sa ganun, mahalin nila kayo. Alalahanin ninyo na ang mga lalaki, hindi nila minamahal ang kanilang asawa dahil sa ganda. Kasi kung mahal nila ang kanilang asawa dahil sa ganda, paano kung tumagal ang kanilang asawa? Paano kapag hindi na makinis ang kanilang asawa? Hindi na maganda ang kanilang asawa? Paano kung may nangyari sa kanilang asawa? Di ba? Halimbawa na disgrasya, na gasgas yung muka, yung katawan, di ba? Bigla na lamang lumaki. Diba may nangyari sa babae? Ang ibang lalaki, iiwan na lang ang kanilang mga asawa. Biglaan, maghanap ng iba. Pero ang taong may takot kay Allah, ang lalaki na may takot kay Allah, kung mahal niya ang kanyang asawang babae, hindi niya ito iiwan. Hindi niya ito pagpapalit anuman ang mangyari. Ang tanong, paano mamahalin ni lalaki ang kanyang asawa? Mamahalin niya ito kapag siya ay magiging masunurin sa kanya. Kapag magiging masunurin kay Allah. Unang-una, masunurin kay Allah.
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at masunurin sa kanyang asawa. Kaya nga si Hajar minahal ni Ibrahim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minahal si Khadija radhiyallahu anha. At si Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi, ako ay nagsiselos kay Khadija. Kumbaga, matinding selos yung kay Khadija, kahit hindi niya nakita si Khadija, kahit patay na si Khadija radhiyallahu anha, nagsiselos pa rin si Aisha dahil sa pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija. Paano hindi magsiselos? Si Khadija sinuportahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang yaman. Nung lumalaga na pa lamang yung Islam, nung sa simula ng wahi, pagbaba ng revelasyon kay Allah, pinapatibay yung loob, pinapalakas yung loob ng kanyang asawa. So yung mga babae ngayon, pinapalakas ba yung loob ng kanilang mga asawa? Sinusuportahan ba sa pagdadakwa, sa pagtuturo? Sinusuportahan ba sa pagtatrabaho? O puro reklamo sa buhay? Puro galit. Saka galing. Labas ka na lamang ng labas. Inuuna mo pa yung barkada mo. Kaya puro reklamo. May hirap na nga lang tayo, ganito ka pa na ganyan. Reklamo. So, problema ito kapag reklamo. Katulad ng asawa ni Ismail alayhi salam na naging aral sa atin na huwag natin gagayahin ito. Nung malaman ito ng tatay, nung malaman ni Propeta Ibrahim alayhi salam ang ugali ng kanyang asawa, ano yung sabi? Gayar at matabamik. Huwag mo pahirapan ang sarili mo, Ismail. Palitan mo yung asawa mo. Class. Yung asawa mo reklamo sa buhay. Palitan mo siya kaagad. Maghanap ka ng ibang babae na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ito po yung kwento natin ngayon tungkol kay Hajar alayhi salam na maging huwaran natin siya bilang isang Muslima at napakarami pa pong mga kalakihan na naging ulama dahil sa kanilang mga nanay. Si Imam Bukhari, radiyallahu anhu, rahimahullah. Imam Bukhari, ang may akda ng Sahih Bukhari. Nung bata pa lamang siya, inutusan siya ng kanyang nanay na magsaulo ng Quran. Tapos, dinadala sa mga sheikh, sa mga ustad. Nanay niya naghahatid. Ginigising ng umaga ng Salatul Fajr para pumunta ng masjid. Ganon din si Imam Shafi'i. Sino yung naging dahilan? Nanay niya. Si Imam Nawawi at napakarami pa mga ulama na kilala natin. Na nagmula saan? Sa mga nanay. Tulad ni Hajar alayhi salam. At alalahanin natin kapag naging mabuti ang ina, naging mabuti ang nanay, magiging mabuti ang mga anak. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Bi'idhnillah. Dahil ang unang madrasa ng mga anak, ang unang madrasa ay ang kanilang tahanan. At magsisimula ito syempre sa kanilang mga nanay. Kaya ang mga brothers natin na wala pang mga asawa, kapag kayo ay maghanap ng papangasawa, piliin niyo yung magiging nanay ng inyong anak. Yung karapat-dapat bang maging nanay, magtuturo sa inyong mga anak. Hindi yung may anak na kayo, may mga anak na kayo, labas pa rin na labas. Nakafocus sa mundo. Hindi nakafocus sa pagdisiplina. Ang babae na muhtasiba, yung babae na umaasa ng gantimpala kay Allah, sapat na sa kanya mag-stay sa bahay. Sapat na yung mag-stay sa kanya sa bahay. Kasi ito yung utos ni Allah. Yung sabi ni Allah, waqarna fi buyutikun. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Utos ni Allah kanino? Sa mga kababaihan. Waqarna fi buyutikun. Manatili sa inyong mga tahanan. At ang sala ng babae sa kanyang bahay, mas malaki kaysa sa sala niya sa Masjidul Haram. Mas malaki sa pagsasala niya sa Madina, sa Masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas malaki ang reward kaysa sa pagsasala sa Masjid al-Aqsa sa Palestine. Saan? Ang pagsasala ng babae sa kanyang bahay. Ibig sabihin, ang babae, mas mainam sa kanya ang magsala saan? Sa kanyang bahay. At napakalaki ang reward. Ang babae, kapag iniisip niya yung reward na ito, hindi siya lalabas ng bahay. Hindi siya pag-alagala. Pupunta rito, punta roon. Ang babae, kapag iniisip niya na yung paglilingkod niya sa kanyang asawa, yung paglilingkod niya sa kanyang asawa, yung pagsisilbi niya sa kanyang asawa, yung pagdidisiplina niya sa kanyang mga anak, reward, napakalaki ng reward kay Allah, hindi na siya magreklamo sa buhay. Plus, ito yung trabaho ko bilang isang babae muslima. Dito ako inatasan ni Allah. Dito ako inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magstay sa bahay. Disiplinahin ang aking mga anak. Palaki ng mga anak na may takot kay Allah. Turuan ang aking mga anak. Ito yung role ko bilang isang babae muslima. Ito yung dapat tumatak sa isipan ng mga kababaihan. Tulad ng mga naunang muslima. Si Hajar alayhi salam. Sumunod kay Ismail. Sumunod siya sa kautusan ng kanyang asawa na si Ibrahim. Kaya ba itong gawin natin mga kapatid sa panahon natin ngayon? Iiwan yung mag-ina sa disyerto, walang pagkain, walang inumin, walang mga tao. Siguro magreklamo. Siguro sisigawan yung asawa niya. Baliw ka ba? Iwan mo kami rito?
Di ba? Magsasalita ng ganun. Pero si Hajar alayhis salam walang reklamo. Ano yung sinabi niya nung iniwan sila ni Ibrahim? Sa lugar na wala pang ilaw noong unang panahon. Wala pang ilaw. Napakainit pa. Wala pang mga aircon. Wala pang mga electric fan. Mainit. Tapos walang pagkain, walang inumin. Disyerto. Ano yung sabi niya lamang? Hindi kami pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka may mga katanungan pa yung mga kapatiran natin dyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May tanong po ba mga kapatid? Sa O mga wala? brothers and sister, kung may mga tanong lang po kayo, yung mga sister po mag-chat sa ating sa chat box, at yung mga brother naman po erase your hands para malaman natin kung sino yung mga katanungan. Walang tanong? So, ang ganito lang siguro bro. Wala na po siguro. Jazakallah khair, Sheikh. Maraming salamat. Inshallah, parang 1 month yata kayo mag-ano sa akin. 3 beses sa isang buwan ngayon. Barakallahu fiik. Hindi na pa official. Ito may tanong daw si Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, tanong ko lang po kung ano po ang kinamatay ni Hajar. Allahu alam. Hindi ko po alam paano namatay si Hajar. Allahu alam. Ang ano niyan, si Hajar basta napagod po siya nung tumakbo siya sa Safa wal Marwa, yan. Pero hindi pa siya namatay. Ang kwento dito, yung kailan siya namatay, paano siya namatay, Allahu alam. Hindi ko pa alam paano siya namatay. Wala nang tanong? Meron po ulit, Ustad. Sheikh. Ano yung tanong? Ano nga po ulit ang dua ni Propeta Ibrahim? Anong dua? Yung, Maraming dua si Propeta Ibrahim alayhis salam. baka po yung 3 dua niya, Sheikh, nung iniwan niya yung mag-ina niya. Ha? Baka po yung 3 dua na iniwan niya yung ina niya, yung mag-ina niya. Sa Suratu Ibrahim. Sa Suratu Ibrahim. Basahin niyo yung Suratu Ibrahim. Ang sabi ni Ibrahim alayhis salam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salat faj'al afidatan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Yun po yung dua ni Ibrahim alayhis salam. Hanapin niyo po chapter 40. Chapter 40. Rabbi ja'alni. Hindi. La ilaha illallah. Ano bang chapter to? Kung hindi ako nagkakamali, chapter 37. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, chapter 37. Ayun yung dua ni Ibrahim alayhis salam. Rabbana inni askantu min dhurriyyati. Surah Ibrahim, chapter 37. May next question pa po?
Isa na lang po, Sheikh. Ah, Tayyib. Assalamualaikum po. Sa panahon pong iyon, zamzam lang po ba ang kanilang pagkain? Hindi, may mga pagkain din sila ron, pero ayun yung tubig nila na iniinom. Zamzam. May mga pagkain sila. Pero ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, ang zamzam ay ano siya, nakakabusog po siya. Salam kapal. May tanong pa po o wala na? May isa na lang po, Sheikh. Kanino pa nagtatanong? Yeah, Sheikh, mas Sige. pinili po ba ni Ibrahim alayhisalam sila Propeta Ishaq? Ano ibig sabihin mas pinili? Hindi ko magets. Hindi ko rin Paano po mas pinili? siguro sa pamilya. Hindi. Lahat yun. Pamilya niya, patas ang mga propeta. Lahat. Si Hajar, si Sarah, mahal ni Propeta Ibrahim. Pabalik-balik si Propeta Ibrahim. Papunta ng Makkah, papunta sa Sham. Pabalik-balik po siya. Hindi natin masabi kung sino yung mas mahal niya kasi una sa mga puso, hindi natin nabanggit. Pero si Ibrahim alayhis salam, mahal niya ang kanyang mga asawa. Mahal niya ang kanyang mga asawa. At si Ismail, mas matanda kay Isaac alayhis salam. May katanungan pa po, Sheikh. About Bismillah. sa Blackstone, wajib po bang hawakan siya sa tuwing mag-umrah or Hajj? Hindi po. Hindi siya wajib. Sunnah. Sunnah po. May isa pa po. Sa panahon po nila ni Propeta Ibrahim, paano po sila manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Same din po ba ngayon salah? Una, ang mga sala noong unang panahon, tandaan po natin, magkakaiba po. Magkakaiba yung kanilang sala. Kahit nung sa Makkah, iba yung sala pa rito. Hindi pa yung sala na ating ginagawa ngayon na 5 beses sa araw. Magkaiba pa yung sala dito noong una, bago dumating ang revelasyon, bago inobliga yung sala, magkakaiba pa ang yung unang pagbaba ng revelasyon, no, yung utos ng sala. Nung unang utos ng sala, hindi pa ganoon yung paraan ng sala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang dumating ang revelasyon na ganoon na ang kanyang na ganito na yung sala katulad ng ginagawa natin. So ibig sabihin, kung sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago dumating ang kautusan ng 5 beses sa pagdarasal, iba yung sala. Ngayon, paano pa kayo mga ng unang panahon? Iba yung kanilang sala. Iba ang kanilang pagdarasal. Allahu alam kung ano yung kanilang pagdarasal, kung paano yung paraan. Ngunit sila po ay nagpapatira pa rin sa kanilang Panginoon. Sila ay nagdarasal pa rin sa kanilang Panginoon. 5 beses ba sa isang araw? Allahu alam. 3? Allahu alam. Allahu alam kung ilan ang sala. At ang paraan ng pagdarasal is magkaiba. At alalaan, bilang impormasyon, kung babasahin po natin ang Surah Yusuf, si Yaqub alayhi salam at ang kanyang mga anak, kanyang asawa, sila ay nagpatira pa kay Yusuf. Kay Yusuf alayhi salam. Sila ay nagpatira pa kay Yusuf alayhi salam. Ano po? So noong unang panahon, ang pagsusujud bilang paggalang, pagrespeto sa mga tao ay pwede. Pero nung dumating na ang Islam, lahat ito ay ipinagbawal. Tayo ang mga Muslim ay magsusujud na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. May isa pa po, So Sheikh. ang ganito, Ay, camera pa? Sige. sige. Bid'a daw po bang hawakan ng Kaaba? Ang Kaaba, hindi siya hinahalikan. Ang Kaaba, hindi siya hinahalikan. At hindi yan siya, tawag rito, yung ginagawa ng ibang mga tao dito na hinahawakan sila,
tawag rito, wala itong pinagmulat sa Sharia. Walang pinagmulat sa Sharia. Yung hawakan mo yung Kaaba, yung hawakan mo yung tawag rito, yung tela ng Kaaba, wala po itong original sa Islam at nito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinalikan niya ang black stone. Yun lamang, no? Hinawakan niya ito. At siya'y pumasok sa loob ng Kaaba. Pero yung yung ginagawa ng iba ngayon is yung iba diyan hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May tanong pa po, Sheikh. Hmm. Assalamualaikum, Sheikh. Paano ipapaunawa sa mga kababaihan para matanggap nila ang ta'addud? Ha? Para matanggap? Para matanggap nila ang ta'addud. Unang-una kung ganap, kasi normal talaga sa babae magselos, normal yan. Wala hindi mo maikakailayan. Pero ang pinakamainam sa kanila is pag-aralan talaga nila yung Islam. Isa puso ang Islam. Isa buhay, isa puso ang Islam. Kung mas nangibabaw sa kanila yung pagmamahal kay Allah, pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatanggapin na rito ng bukal sa kanilang kalooban. Kasi, utos yan eh. Kumbaga, pinapaintulutan ni Allah yan. Kabilang sa pananampalataya natin, sa doktrina natin mga Muslim, ang maniwala na pinapaintulutan ni Allah ang ta'addud. Kung mas mahal ni babae, si Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magaan niya tatanggapin ang ta'addud. Yun lamang, turuan sila tungkol sa Islam ng may hikmah. Wallahu alam. So hanggang dito lamang mga kapatid, no? Wallahu alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Sheikh.